bakit daw po babawasan yung pera ni Kuya Oliver. Para naman po sa bahay ni Kuya ko po yun. Pag lumabas po siya, may tutuluyan po siya, Daddy Frankie. Yun lang naman po ang gusto ko. So yung mga nilista mo dyan para doon din sa kwarto ni Kuya Oliver. Sino yung, pinalista mo na talaga sa asawa mo bago ka punta dito? O kwininta ng asawa mo? Pinalista ko na rin po. Pinalista mo na rin? Opo. Okay. So ano naman ang sinabi ni Kuya JJ pagdating dyan? Okay naman po sa kanya kasi kay Kuya Oliver naman po mapupunta. So anong masasabi mo dun sa mga tao na nababasa mo pala yung comment nila? Anong sasabihin mo sa kanila? Gusto ko lang pong sabihin, bago niyo po ako susdahan, alamin niyo po muna yung totoo. Hindi po para sa akin yung bibigay po ni Dad Frankie na tulong, para po sa magiging bahay ni Kuya Oliver. Hindi po para sa akin yun. Sakit-sakit po nyo nung sinasabi nyo sa akin. Hindi po para sa akin yun, sa kapatid ko po. Para po sa kapatid ko paglabas po niya. Para po paglabas po niya, may tutuluyan na po siyang bahay. Yun lang po. Nasasaktan ka ba sa mga nababasa mo? Opo, nasasaktan po ako. Minsan, naiiyak na lang po ako sa gabi. Pero ibinabaliwala ko na lang po. Pero inaalala ko din po yung mga anak ko. Siyempre, baka po i-bullying sila sa school, baka mahal kong sabihin sa kanila. Pero yung syempre, ang isipin natin dito, Ate Ansing, honestly po, diretsahin kita, kasi talagang gusto kong unang-unang iisipin natin talaga si Kuya Oliver, which is iniisip mo yung pag-uwi niya para kay Kuya Oliver, okay ako dyan. Pero gaya ng sinabi ko una, talagang hindi ako basta-basta maka-oo. Pero kung nandyan na si Kuya Oliver talaga, pag pinalaya na siya doon sa pagamutan, on the spot, ipapriority ko talaga yung titirhan niya kung talagang saan tutuloy si Kuya Oliver. No? Pero salamat at salamat sa paalala mo sa akin, concern mo. Saan na yung listahan? Itatago ko na lang. No? Ipatago ko kay to. Kasi mga kababayan, ito yung listahan na binigay ni Ate Ansing, total of 45,000. Kasi 22 piraso, bali 27 yung yero sa kusina at kwarto at saka sa CR, bali 27. Ay hindi, ito pa pala. Sige, bali 27 na tag 12 feet. Sige ate, itatago ko na lang muna ito. Salamat po, Daddy Frankie. No? Daddy Frankie, yun pong 45, hindi pa po kasali yung buhangin sa kasimento po. Pakahalo block. Renovate na pala ang mangyayari kung hindi pa kasali yung yero tsaka mas maganda ate kung ganun din naman, panibagong bahay na lang. Kayo pong bahala kung ano po yung desisyon nyo. Kasi yung una sinabi mo sa akin, yung yero lang. Tapos ngayong may listahan na, may kukulamber, plomo, pako, yero, andito na lahat. Tapos hindi pa nakalista ang hollow blocks. Kayo po, kung ano po yung... Hindi, gawa na lang tayo ng bago. Sige po. O kaya, Ate Ansing, mas maganda siguro dito na lang kayo tumira lahat. Gusto mo? Hindi po, may bahay naman po kami. Yun ang naisip ko mga kababayan. Kasi sabi ni nanay, Kuya, itago mo siguro to. Sige po. Dapat nilista mo na yung hollow blocks siya kung ilan, para hindi na para sabay-sabay. Nakalimutan po ng asawa ko. Yun lang po kasi yung nakita niyo yung mga tabla po sa kayero na butas. Ganitong design gusto mo? Ay, hindi po. Masyado pong mahal yan. Kahit ordinary lang. Ordinary lang. Basta po may matuluyan lang po yung kapatid ko. Oo. Saya na po ako doon. Napag-usapan nyo na bang mga magkakapatid yan? Opo, doon po talaga sa bahay namin tutuloy. Napag-usapan nyo, paano kayo nag-usap-usap at nag-decide na doon na sa bahay mo tutuloy? Kasi yung isang kwarto po, wala pong natutulog doon. Yun nga lang po, sira po yung bubong. Kaya kailangan pong ipaayos. Nag-usap po kami magkakapatid na doon po siya
lalagi, tutuloy. Tapos ako po yung mag-aalaga sa kanya. Kasi yung mga kapatid ko po, hindi po nila maasikaso. Busy po sila sa bukid. Oo. Kaya ikaw nang bahala sa kanya, sabi sa akin ng mga kuya ko. Kaya ako naman po, noon po hindi ko po siya naalagaan kasi dalaga pa lang po ako, nananahina po ako. Kailan lang po ako tumigil kasi nagkasakit po ako. Oo. Muntik na po akong mamatay, kaya tumigil po ako sa pananay, kaya tumigil po ako sa bahay. Yun po ang totoo. Kaya hindi ko naalagaan si Kuya Oliver. Ngayon po, ako po yung mag-aalaga sa kanya. Ano sabi ng mga kapatid mo? Nung ganun, naikwento mo rin ba sa mga kapatid mo na papagawa mo yung kwarto doon? Opo, alam na po nila yun. Pumayag naman na sila. Opo. Kung sakasakali, gagamitin natin yung pera ni Kuya Oliver. Opo. Payag na sila. Okay. Basta napagkasunduan ninyo, pero hindi ko talaga agad-agad ma-decide ngayon kasi busy pa ako. At saka hinihintay ko talagang ano. Naiintindihan ko yun naman po. Nauhawa ko, Han. Sige, sa'yo na yan. Sige ate, para maisip mo pa yung mga gusto mong sabihin, inom ka. Baka may nakalimutan ka pa, baka bukas nandito ka na naman eh. Ang paliwanag na isip yan. Pag inom ka ng kape. Anong ulam nyo kanina, nung tanghalian, bago kayo pumunta rito? Adobong karne po. Adobong karne. Kumusta pag-aaral ng mga anak mo? Yung mga anak ko po mababai, saka may utak po sila. Ang matatalino. Matalino ka rin naman ah. Oo, matalas ang isip mo eh. Di ba? Advance mag-isip. Mana sila sa'yo. Hindi naman po ako matalino, nag-aaral ako. Wala nga po akong honor. Wala kang honor. Yung mga anak ko Pero advance ka mag-isip. Siyempre, iniisip ko naman po si Kuya ko Oliver, kahit man lang ngayon makabawi po ako. Kaya ka advance mag-isip para kay Kuya Oliver. Okay. Ma'am Rochelle, salamat po sa kape nyo. Pwede pong makisiya, naiihi po ako. Sige po, alikat ka man kita. Dito. Lagay mo muna dito. Alikat ka man. Ang init mga kababayan, ang init na ng panahon pero mas mainit yung nararamdaman ko at eto, pinasyalan tayo Ganda ni po ng CR nyo. Nanay Ansing dito, nagulat ako kasi hindi kami gumala ngayon kasi nga puspusan na yung pagbabantay ko dito. Pero ito, nire-remind tayo ni Nanay Ansing tsaka hihingi daw siya ng pang Christmas. Paano kaya ito? Ibibigay ko sa kanya, no? Nabigay natin. Wait, follow ducks pa tayo. Patay, wag. Follow ducks. Wala na, buhatin. Ma'am Rochelle, ang ganda po pala ng CR nyo. Ano ka mo, ate? Ang ganda po ng CR nyo. Maganda. Ate Frankie. Maganda yung CR. Ano nagustuhan mo dun sa CR? Maliwalas po. Saka po nakatiles lahat. Naka-tiles lahat. Salamat naman at nagustuhan mo yung CR namin. No? Opo. Okay. Si Danny Frankie pumili. Maganda po yung kulay. Maganda kulay. Ako ang nag-design lahat yan. Kaya nga, pag-isipan mo maigi, baka gusto nyo dito na lang tumira lahat. Maluwag naman dito. Mas maganda po yung sariling bahay. Sa bagay. Kasi 4 yung ano ko dito, 4 kwarto, 2 sa taas, kwarto, 2 sa baba. Mas maganda pa rin pong tumira sa sariling bahay po. Mas maganda pa rin. Yung Sige ate, huwag kang mag-alala ha. Pag-iisipan ko, hindi pa ako naka-ready talaga. Ilang araw pa naman. Magkano pinamasahe nyo papunta dito? 1,000 po. 1,000 yung budget nyo? Opo. Kanya-kanya pasahe kayo o yung budget nyo na yung papunta dito? Kanya-kanya po kami. Kanya-kanya, yun ang budget nyo magpunta dito. Opo. Ano oras kayo umalis doon sa inyo? Mga 8 po. 8 ng umaga. Sa bagay, kung commute, medyo matagal. No? Honey, Christmas, bigyan na lang natin sila ng ano. Pero ate, yung hinihiling mong mga yero, mga kukulamber, Bahala. pero huwag kang mag-alala. Walang 10 araw naman construction, lahat ng karpintero ko pwede kong dalhin doon. Mabilis lang, huwag kang mag-alala. At naiintindihan ko yung pag-alala mo sa kapatid mo. At
At salamat dahil ngayon pa lang nakikita ko yung concern mo sa iyong kapatid. Salamat po, Daddy Frankie, at nandiyan kayo na tumutulong sa amin. Mm-mm. Sige, si Kuya JJ, puntahan natin doon o papuntahin dito? Doon na lang. Medyo maingay din dito eh. No? O kaya doon sa harap. Maingay din, daming nagpupupukpuk. Tara, punta tayo doon.